Hulikam sa Dipolog, Zamboanga del Norte. Kitang naglalakad sa loob ng bakuran ang residenteng yan bit-bit ang isang balde. May laman palang mainit na tubig ang timba na ibinuhos niya sa kulungan ng 2 aso. Agad siyang umalis. Iniwan niyang umiiyak ang mag-inang asong nagtamo ng mga paso. Base sa investigasyon, naingayan daw ang residente sa mga aso kaya binuhusan niya ito ng mainit na tubig. Ipinatawag na siya sa barangay. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuha ang kanyang panig. Desididong maghain ng reklamong may-ari ng aso laban sa kanyang kapitbahay. Ayon sa Animal Health and Welfare Division ng Department of Agriculture Region 9, paglabag sa Animal Welfare Act ang ginawa ng residente. Nahulog sa bubong ang isang construction worker sa Caloocan matapos siyang makuryente. Ang pagsagip sa kanya, panuurin po sa balitang hatid ni Jomar Apresto Exclusive. Baka malaglag ka pa dyan, relax ka muna pre, huwag ka muna gumalaw. Hinang-hina ang lalaking ito na nakadapa sa bubong ng isang bahay sa Barangay 36 sa Caloocan City. Ang lalaki, nakuryente pala. Ayon sa admin ng barangay na nagsilbering first responder sa insidente, nakarinig sila ng pagsabog mula sa isang transformer kahapon ng umaga. Maya-maya, nagsigawan na raw ang ilang residente na mayroong construction worker na nahulog sa bubong. Posibleng dumikit umano ang 23 anyos na biktima sa high tension wire na halos katabi ng kanilang itinatayong bahay. Pagkita ko sa kanya, naka sa bubong, tapos pilit siyang tumatayo. May malay naman, kinakausap ko, nagsusukat daw, siguro may sumabit siya ron, init siya sa may kabilang bahay, sa bubong. Pinagayang yagwa, parang 4th floor, bumagsak siya sa bubong ng 2nd floor. Nagtulong-tulong ang mga tao sa lugar para makuha mula sa bubong ang biktima. Tumagal na mahigit 20 minuto bago dumating ang Caloocan DRRMD. Gumamit sila ng spine board para maibaba at maisakay sa ambulansya ang lalaki. Ang huling balita ko ngayon, medyo okay naman daw. Sabi pa ng barangay, nakahandang sagutin ng may-ari ng itinatayong bahay ang gastos ng biktima sa ospital. Napag-alaman naman na wala palang building permit ang pinagagawang bahay ayon sa barangay. Inireklamo na rin daw ito noon ng ilang residente dahil mayroong mga naglalaglagang debris mula roon. Hindi naman namin nabigyan ng barangay permit kasi hindi siya kumukuha eh. Sabi niya kumukuha siya para at least makapunta siya ng mayor's permit. Yun ang pag-uusap namin. Para bang binaliwala din, o yun, nagtayo siya ng tayo ng hindi namin alam. Gabi-gabi, nagpapagawa pala siya. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang may-ari ng itinatayong bahay pero wala pa silang sagot. Nagpaalala ang Meralco sa mga construction worker na dapat may mga nakakabit na conductor cover sa mga linya ng kuryente na malapit sa mga gagawing bahay o gusali. Dapat ay meron ding distansya na 10 talampakan ang gagawa mula sa linya ng kuryente. Jomar Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Arestado ang 3 Pilipino sa China dahil umano sa espionage o paniniktik. Batay sa ulat ng state media ng China, nadiskubre ng Chinese State Security Authorities na kumukuha ng impormasyon ng isa sa mga espiya daw tungkol sa military deployment ng China. Umamin daw ang naarestong Pinoy na nirecruit sila ng Philippine Intelligence Services para umano samantalahin ang kanyang long-term residence doon. Inaatasan din daw silang mag-assist sa ahensya sa pagpili ng mga taong bubuo sa intelligence network ng Pilipinas sa China. Tututukan daw ng Chinese authorities ito alinsunod sa batas at karapatan ng mga sangkot sa kaso. Ayon naman kay National Security Council spokesman Jonathan Malaya, kinukumpirma pa ng ating Department of Foreign Affairs ang ulat ng umano'y paniniktik ng mga Pinoy sa China. Isang linggo matapos ang magnitude 7.7 na lindol sa Myanmar, nagpapatuloy pa rin po ang Philippine Embassy sa Yangon sa pagbibigay ng tulong at pagtitiyak na ligtas ang mga Pinoy roon. Kabilang sa tinututukan ng embahada ang paghahanap sa mga nawawalang Pilipinong guro. Lahat po sila ay nakatira sa gumuhong Sky Villa Condominium Building. 14 na Pinoy na ang apektado ng lindol ang inirelocate na po kahapon. Bukas din ang embahada sa pagtanggap ng mga request sa mga Pinoy na gustong magpa-relocate. Sa pinakahuling tala ng mga otoridad, nasa mahigit 3,000 na ang nasawi sa lindol sa Myanmar. Nakadeploy na sa isa sa mga ospital sa Myanmar ang Philippine contingent para nga tumulong sa mga naapektuhan ng magnitude 7.7 na lindol doon. Kausapin natin mula sa Myanmar ang isang miyembro ng Philippine contingent na tumutulong sa disaster response and humanitarian assistance, si OCD Officer Neil Mamaklay. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali.
Yes. Good morning po, Sir Rafi. Opo. And magandang umaga po sa lahat ng ating mga kababayan. Opo, nasaan po kayo ngayon specifically naka-assign para magsagawa ng search and rescue operation? Opo. Although wala po tayo ngayon doon po sa area, ang binigay po ng Myanmar government na assignment area for our search and rescue team ay sa Jade City Hotel sa Nyai Pitao, Myanmar. Okay. So nag-iwahiwalay po yung buong Philippine team. Ilang grupo po yung Philippine team ngayon? Actually, sir, ngayon nandito ako sa malapit po sa Bio Minh Quang, in Mananay, Pitao, Myanmar. Malapit po ito sa templo. Dito po nag-set up yung Type 1 fixed field hospital po naman ng Philippine Emergency Medical Assistance Team ng DOH. So medyo hiwa-hiwalay nga po siya. Pero dalawang area lang naman po ang kinalulugaran. Isang area po para sa search and rescue at isang area po para sa ating PMAT. Yung sa area po ng search and rescue, kasama po ba yun sa paghahanap sa 4 na kababayan nating hindi pa rin po natatagpuan hanggang sa mga sandaling ito? Opo. Sa ngayon, sir, hinihingi pa po natin ang permission ng Myanmar government kung pwede po tayong pumunta sa Mandalay, yung area po ng ating mga kababayan. Pero hindi po dapat mangamba ang ating mga kababayan. Marami pong search and rescue teams na nandoon. Russia po, China, balita po ngayon, Japan ay nandoon na rin po. Kaya po patuloy pa rin po ang search and rescue efforts po doon. Okay, so tuloy yung rescue operation doon sa mismong gumuhong condominium unit na yon. Kumusta naman po ngayon dyan sa inyong field hospital? Gaano na po kadami yung inyong ginagamot dyan? Yes, Sir Rafi. Kabubukas pa lang po pero sa nakikita po natin dito, dumarami na po talaga. Dahil malapit po ito sa residential area at yung residential area po na ito ay naapektuhan din. Kaya marami tayong mga kapatid na Burmese na bumibisita po dito at nangihingi ng tulong, gamot, check-up, lahat po ay pwede pong i-offer ng Type 1 fix field hospital po ng DOH. Opo. Ano pong capability ng inyong field hospital? Meron po ba kayong capability to operate? Ano po yung mga servisyo pwede nyo ipagkaloob? Yes, sir. Meron pong outpatient services. Itong ating Type 1 fix field hospital. May pedia, may OB, may pwede rin po ang minor surgery, halimbawa po suturing, wound dressing, meron din po mga libreng gamot sa pharmacy, meron din po tayong laboratory services, urinalysis, CBC, at rapid dengue test. Talaga pong maraming lamok dito at meron din po kaming social welfare service po. Courtesy po siyempre po ng DOH PMAT team. Kumusta pa yung pakikipagtulungan nyo naman sa local search and rescue operations at sa iba pang mga bansa? Kumusta yung coordination nyo? Opo. Napakasigasig po ng Embahada ng Pilipinas dito sa Myanmar with their assistance po and the assistance po ng ating Defense and Foreign Affairs Attaché, si Colonel Jose Navarro. Tinutulungan po nila tayo mag-connect sa Disaster Management Center. Yun po yung kanilang parang Office of Civil Defense, no, na doon po nag-uusap. Lagi po kaming pumupunta doon at nagkikipag-coordinate para po sa mga work assignment. At lahat po ng ito, yung area identification, pati po yung support sa ating mga tropa ay naibibigay po din ng Myanmar government dahil na rin po sa ating pagtulungan at continuous sa coordination sa kanila. Yun po nga pangalawang team na nasa search and rescue operation mismo. Ano naman po yung mga gamit na dala-dala nila? Kasi I understand, yung mga high-tech na gamit ng iba't ibang bansa, nariyan na eh. May mga drone na nagpapailaw kapag gabi. May mga naghahanap ng buhay sa pamamagitan ng laser. Ano po yung dala ng Philippine contingent? Yes, sir. Although light team lang po ang ating capability, meron pa rin po tayong mga shoring equipment, meron pa rin po tayong mga dalang light locators, kaya pwede po, meron din po mga breaching equipment, kaya yung mga guho ay pwede nating mapasok at ma-assess. Actually po, bago po nakita, kung nabalitaan nyo na po, may nakita po ang ating user team ng isang katawan. Doon po, bago po nila nakita yun, nag-conduct po sila ng technical search using our live locator, sir. Okay, yun nga po yung sana itatanong ko kasunod eh. Ilan na po yung natagpuan yung ating mga kababayan? At meron pa po ba tayong pag-asa na may matatagpuang buhay dyan sa mga guho? Kahapon po nakakita po ng unfortunately po
victim. Yung casualty po ay male. At nakakita din po sila ng paa, ng foot, pero hindi po pa po nila pinapasok o ina-extricate dahil medyo mabaya pa po yung rubble dahil sa may stairs na parte ng building po yung buho na yon. At kung sa pag-asa pa naman po, hindi pa rin po tayo nawawalan ng pag-asa na makakuha po ng buhay. Although syempre po, tinetemper natin ang ating mga expectations, pero lagi po tayong nagtitiwala at umaasa. Okay. Well, good luck po sa inyo at sana nga po ay ma-maximize yung inyong mga equipment at effort dyan po sa Myanmar. Maraming salamat po sa inyong serbisyo. Maraming salamat po Sir Rafi at maraming salamat po sa ating mga kababayan. Si OCD Officer Neil Mamaklay. May grass fire na sumiklab po sa San Mateo, Rizal. Ayon sa Bureau of Fire Protection San Mateo, nagsimula ang apoy dakong alas 6:30 kagabi sa Barangay Gitnang Bayan 1. Naapula naman ang sunog matapos po ang halos 2 oras. Walang naiulat na nasaktan at inaalam pa ang sanhi ng apoy. Tiniyak ng Manila Economic and Cultural Office na nakalatag na ang plano para sa mga OFW sa Taiwan sakaling magka-emergency doon sa gitna ng mga military drill ng China. Narito ang aking report. Mula sa dagat hanggang himpapawid, nagpakita ng kanilang puwersa ang China. Nagtapos ang iba't ibang military exercises na ikinasaan nila bilang babala sa mga nagsusulong ng Taiwan independence o pagsasarili ng Taiwan. Ang Manila Economic and Cultural Office na nangangalaga sa mga Pilipino sa Taiwan tiniyak na walang dapat ika-alarma. Kasado na rin daw ang contingency plan para sa mahigit 100 at 60,000 Pilipino roon kung magka-emergency. We have been meeting to discuss the contingency plans. We also would like to assure our OFWs and OFW families of the safety of their loved ones in Taiwan. Handa naman ang Philippine government under the Marcos administration na tulungan sila. Name of master and nationality, over. Kinumpirma naman ng National Security Council na nakalabas na sa katubigan ng Pilipinas ang Chinese research vessel na Songhang. Your intention and the export of coal, over. Tumugon na rin ang crew nito matapos hindi sagutin ang ilang beses na radio message ng Philippine Coast Guard. What is quite unusual sa response ng isang Chinese research vessel, ang sabi nila is that they're going to Indian Ocean to catch fish. Wala naman tayong namataan na nagbaba sila ng gamit whatsoever that we can say na nagkakandak sila ng MSR. Kaugnay naman sa planong pagbili ng F-16 fighter jets mula Amerika, tiniyak ng National Security Council na hindi ito makakasama sa anumang third party. We would like to assure the People's Republic of China that the planned procurement of F-16 fighter jets to the Philippine arsenal does not in any way harm the interest of any third party. It is not intended for any nation. It is merely part of the AFP modernization program. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News.